Hello mga igsoon, mayong adlaw niyong tanan diha. So karon mga igsoon, aduna na pud tay ilang taon nga usa ka conversion story. Karon usa na ni siya ka pastor sa Seventh-day Adventist, pero nindot ang iyang story mga igsoon kay gikan siya sa Catholic Faith Defender, sa member sa Roman Catholic Church. So dili man ni pagpandawat mga igsoon kay lantaw naman ta sa iyang conversion story. Karon mga igsoon ga Bisaya lang ko kay ato ang lantawon nga video kay kuan man aning Tagalog. So ug mag-Tagalog siya atong Bisayon para masabtan po sa dili ka sabot sa Tagalog. So man mga igsoon atong lantawon ang iyang conversion story. Ganito to. Nung third year high school ako, naging talagang very active na ako sa Catholic faith. Naging member ako ng Legionnaire of Mary. Every 6 p.m. may rosary kami sa church. Kami yung every 6 o'clock kami yung nagpunta sa church sa Catholic at saka nagpre-pray with the rosary. So yun then nang na magkalaon ay may training ng Catholic Faith Defender. Yun. Dalawa kaming mga youth na talagang gustong-gusto na matuto sa pag-defend ng Catholic faith. So doon mga 50 plus kami na nag-training ng Catholic Faith Defender. Yung ano namin, ang lecturer namin ay nagngangalang Brother Alexis Patiga. Siya ay taga Surigao City, dito rin sa Mindanao. Talagang believe na believe ako sa kanya dahil talagang marunong mag-explain sa lahat ng mga bagay, lahat ng mga topics. May mga questions kami sa kanya. Talagang kayang-kaya niya ma-answer yun. So, isang 1 week yun ang training namin. Pagka Sabado ng gabi, meron kaming commitment. Then, after that, meron kaming may debate doon sa isang bayan. Lahat kami nagpunta. Dahil yung kalaban niya ay isang Pentecostal yun. Doon, ipinakita niya arte sa debate. Talagang believe na believe ako sa kanya. So, nang mangyari ay pagkatapos noon, sabi ko sa kanya, Brother Alexis, napakagaling mo talaga. Sabi niya, talagang we have to defend the truth. So, mula noon, palagi kaming nag-study sa pag-debate. So, ganyan ang culture ng mga Catholic Faith Defender. Every Sunday, may pagtuturo, may coaching, paano makikipagdebate. The art of answering questions, then how to paano mag-answer, paano mag-question sa kalaban mo, ganyan. Ang nangyari, marami talaga kaming nalalaman. Saka may dalawa kaming books. Yung isa ay Taming at saka nakalimutan ko yung isa, Pastor. Yung books ni kapatid na Socrates Fernandez. Nagkalaon ay may nagpunta. Ako kasi ay nanirahan sa former mayor ng San Agustin, Surigao del Sur. Isang araw nalaman ko na may nagpunta sa bahay namin na So muna mga igsoon, si Pastor Guyo, usa po siya ka member siya sa Legionnaire of Mary. So aktibo kayo siya sa simbahan. Dayon na ako na training sa Catholic Faith Defender. Gihashasan ko silang maayo, gihanas ko silang maayo mga igsoon, unsaon pagdebate, unsaon pagdipinsa sa doktrina sa Katoliko. So muna mga igsoon, gitrain ko sila pag-ayo, unsay mga question, unsay itubag, unsay kasagaran nga question, mana ila pong paano murag ila pong seminar sila o ilang gikuan. Tumo day ng mga Catholic Faith Defender mga igsoon. Seventh-day Adventist, yung pinapangalanan ko ng Sabrista. So, nang nalaman, punta pala yung Sabrista sa bahay namin. Pinuntahan ko kaagad. Nang napuntahan ko nga, ano bang religion nyo? Dahil parang galit na galit ako. Dahil
very zealous talaga ako pagdating sa faith. Dahil Aha. alam mo naman, pag sa FD ka, ang training mo ay talagang ito na yung yung truth search. So i-claim yung Matthew 16 verse 18 na talagang Roman Catholic Church yun. So nang dumating ako doon sa bahay namin, sabi ni nanay na huwag mong i-debate dahil ito yung itong grupo na to ang nag-help sa tatay mo na siya makalakad ulit dahil Oh. hindi na siya makalakad sa mga ilang buwan na hindi na makalakad dahil binigyan ng lunas through Hatzitz Bath. So Ayun. doon ako na-break, hindi ko pala ito i-debate dahil ito pala yung instrument na si tatay ay nakalakad muli. So, ang layman yung kaparehas ng pangalan ko, si Robert Maluya, sabi niya, pwede ba, Brother Bert, o Sangay yung tawag niya sa akin, mag-study tayo ngayong gabi. Okay, walang problema, pero talagang gigil na ako dahil marami akong nalalaman about sa isip ko. Ito mga Sabatista walang alam ito sa Bible, talagang mga sulpot ito, ganyan yung mga yun nga tao. Pero hindi ko ma-express sa bibig ko dahil palang alanganin dahil yung mga grupo din ang nag sa tatay ko na tumulong para makalakad. Nang pagkagabing yon, 9 p.m. nag-start yung sharing namin. Kaso, hindi ako nakapagsalita ng marami dahil dinala ako sa Daniel 7:25. No, nang 26 years, hindi ko man lang alam yun. Wala kasi sa Hindi kasama sa training doon sa CFD. Namin sa pag-study nung panahon ng seminar ni Brother Alexis Patiga kay anong klaseng topic ito, hindi ko man lang alam, pero historical naman saka ako ay talagang gusto ko talagang history. So at 9 o'clock natapos, parang 12 eve, midnight, hindi man lang ako nakapagtira sa kanila, parang gigil, gusto ko na makikidebate pero wala akong masabi ganyan. So until pagkabukas umuwi ako doon sa yung tinirahan ko na bahay, working students kasi ako. Limit nang nagsabi yung isang liman na naging pastor, naging pastor Roy Postrero. Sinabihan niya ako nga, Bert, pwede ba na hiramin ko yung yung book mo kay Soc Fernandez, yung aming at saka yung isang nalimutan ko na, pwede ba hiramin? Okay, walang problema. Then friendly naman talaga yung mga layman natin, yung approach nila. Yung approach talagang friendly talaga. So hiniram nila pagkabukas, isinauli sa akin, sabi nga, Bert, ang dami kong nalalaman dito. Pero tingnan mo itong mga text to, kung nakatugma ba yung text at saka yung explanation niya. Pero prior ka magbasa nito, kailangan mo pastor, sabi niya, kailangan mo mag-pray for the guidance of the Holy Spirit. Hindi ko sabihin na mali ito or okay ito. So, pero kailangan mong mag-pray muna before ka magbasa nito. So, umuwi ako doon sa tinirahan kong bahay at saka lumuhod ako. I pray, Lord, please help me to understand these things. Guide me how to understand. Kaya nang binuksan ko yung yung book ni Soc Fernandez, binasa ko, parang hindi nakatugma yung sa text at saka yung explanation. Doon ako nag-start to wonder, bakit ganito? Hanggang sa pinag-invite ako sa mga patutuo ng mga Adventist, tukmang-tukma talaga na yung pinatutuo, yung gabing yun, ay sa Daniel 7 naman, yung little horn, ganito yung sinabi ng isang liman. So, nagka-interest talaga ako. Hanggang sa sinabihan ko, Bert, pwede ka na magpabaptize. Hindi talaga ako nagpabaptize. Prior to that, nalaman ko, ng ikalawang beses na nagpunta yung liman sa bahay namin, safe din ako,
nagpunta ako sa bahay at saka meron, sabi ni tatay, ng tatay ko, wala yung liman. Tay, kumusta? Sa ito, kumakain ng baboy, itong humba, itong humba at saka isang tuba. Kung bakit naman kumakain ka? Ano kasi bukas, Biyernes yun. Bukas magpabaptize na kudong. Anong magpabaptize Kaon na? siya for the last It's time. very important to me na ikaw ay magpabaptize. Ako ay Catholic depender at alam ko na ay talagang true church ito. So, huwag kayong magpabaptize. Kung kayo ay magpabaptize, huwag mo na, wala na kayong anak na udong. Dahil yung palay ko ay udong. Palayaw, dudong. Hindi na ako magpunta dito. So, huwag talaga. So, si nanay may sakit sa heart. Talagang birisad siya ng panahon na yon. Noon, pagkabukas, hindi sila nagpabaptize, pero nakulapse yung nanay ko. Nakulap pa dahil gusto niya talaga magpabaptize, pero takot siya sa akin, baka hindi na ako magpunta doon. Udong pa naman ako, para pag udong yung palayaw mo, ang ibig sabihin, parang love ka talaga nila. So, hindi sila nagpabaptize. Pero kalaunan ng isang araw na, doon punta kami sa Barubo, doon sa isang lugar. Bakit? Mag-ano kayo doon? Kasi may seminar ng livelihood, gawa ng tuyo, tsaka marami pang iba. Kung baka magpabaptize kayo doon. Sabi niya nga, hindi talaga kami magpabaptize para hindi ka magalit. Pero, hindi ko alam na pagpunta nila, pagka Saturday, nagpabaptize sila. Nang umuwi na sila sa bahay, nakabisita na naman ako. Kumusta na tayo? Okay na. Yung tatay ko, noon, pag magalit, mag-wild. Dahil may doon si Paris yun. Mag-wild talaga. Yung wife kong magigiba na. So, si nanay, hindi naman si tatay. Ano kasi kami, Bulanon. Yung Bulanon, yung mga sinabi, parang, masama talaga yung mga sabi, pag galit na galit. Pag galit, si tatay, hindi naman mag-ano ng cursing mga words. Hindi na nagmumura. Noon, pag magalit, mag-wild talaga. Pero nung galing siya sa doon sa isang bayan na nagpa-baptize na pala, he has to hold something at saka magano lang, pagkatapos okay na. Parang bago to. Kumbaga, mapagpigil na sa sarili. Parang nagpa-baptize na ito, parang sa balista na ito. So, sa sarili ko, kung lalayas ako, hindi na pupunta nito, baka parang ako si tatay talaga ay nagbago na. So, doon ako nakamulat. Parang okay talaga itong Adventist ito. So, hanggang sa may mga sharing kami, sabi ng lima na, Bert, pwede ka na magpa-baptize. Hindi talaga ako nagpa-baptize nung una dahil sinabi ko sa sarili ko, kailangan kong munang i-memorize yung Sabat at sa pagkapagkain na mga text. Dahil sa namin sa lugar, ako walang Adventist, walang church. So wala ring Adventist na isa. So sabi ko nga sa sarili ko, kailangan kong magpa-baptize ako, kailangan memorize mo yung Sabat na isyo saka sa pagkain. So kalaunan nagpa-baptize din ako. Nang malaman ng mga kasamahan ko sa Muna mga igsoon, nagpabaptize gyud si Pastor Robert Guyo. So unang-una na iniadto sa ilahang balay usa ka liman, so gibisita ang ilahang so sa iyang nahibal-an nga naay sa badista ni adto silang balay. So gigil kay siya kay iyaha laging debatihon kay kuan gud siya, expert gud siya sa debate. Mayo na kay siyang manubag, ana. So giingnan siya siyang inahan nga ayaw debatihadong kay mao na nakaayo sa imong papa kay imong papa dugay kay wala nakalakaw pila ka bulan, so gihatagan siya kuan tambal ana ba. So mo to nga wala niya then nainganyo siya, nag Bible sharing sila sa liman. So sa dihang nag Bible sharing na sila mga igsoon, nya kay ginahan lagi siya iyang debatihon tong sa badista. Gidala man siya sa prophecy na mo na sa Daniel and Revelation. So wala siya ka question kay wala man as Catholic depender ng prophecy. Kinsa ko nagkuha ng prophecy God wa man na nila. So mo na mga igsuon. So hantod nga
nagkuan gud siya na nag-decide gud siya nga magpabautismo sa Seventh-day Adventist. So karon mga igsoon atong padayon na iyang conversion story kay paghuman na ni sa iyang bautismo unsay iyang kasinatian kay dili tanan nga nabautismuhan hayahay. Dili ang uban na ng mga igsoon moagi og mga pagsulay, moagi og manang i-lockdown kasi mong pamilya. So man mga igsoon so atong lantawon kung unsay iyang kasinatian sa dihang nabautismuhan na siya sa pagkasabadista. Katong faith defender, parang iba yung feelings nila, parang medyo nagagalit at saka hindi na Oo. nga ako na na displaced ako sa school namin, hindi na ako tinanggap sa aming school. Doon ako sa ibang bayan na grade Lugaran. fourth year high school dahil parang galit talaga yung kasama ko. So, nagka-canvas ako ng book ng naging literature evangelist ako. Isang araw, nagpunta ako doon sa kasama ko na Catholic Faith Defender, yung presidente namin si Brother Mario. Sabi ni Brother Opo. Mario, kumusta ka naman? Kumusta ka na kayo ngayon? Sabi niya na kada ngayon namin. Sabi ko okay lang naman Brad Mario. Yeah, sabi niya, we really miss you, Brother Robert. Pwede ba na ikaw ay bumisita sa church at saka magbigay ka ng testimony paano ka naging Adventist? Saka ganyan lang. Sabi ko nga, baka marami So, kayong mag-request sa'yo, Pastor. sabi ko, wait ako kung baka yung mga questions hindi ko ma-handle. Walang problema, ako nang bahala. Ako na mag-explain na hindi na sila mag-ano sa'yo ng mga questions, pero nalaman ko nung kalaunan na talagang nag-prepare pa sila na kailangang i-undermine nila kung questions nila. So, Para i-cross-examine ka nila, no? Doon sa... ganyan yung yung purpose nila nang papuntahin ako sa church. So, sabi ko sa sarili ko, at saka nag-pray ako, Lord, help me. Baguhan ba ako sa Adventist? Kailangan kong ma-defend ito. Dahil pag hindi ko na-defend ito, talagang kawawa ako. Tsaka parang kawawa din ang Adventist. So, ganyan. So, nang nagpunta ako sa church, marami sila. Dahil nung nalaman nila na ako ay pupunta sa church, dahil Brother Mario ay sinabihan na yung mga Catholic Faith Defender, punta tayo sa church, puntahan tayo ni Robert, mag-testimony siya. So nang nalaman ng mga kasamahan ko sa Catholic Faith Defender, sila ay talagang nagpunta sa church. Marami sila, mga 50 plus sila. So ako lang mag-isa, hindi ako nag-invite ng pastor noong unang 5, hindi. Ako lang talaga. Nang nagpunta ako sa church, napakarami nila. May kasama kaming attorney, may kasama kaming principal ng school namin. Saka yung isang youth din katulad ko, andun din si Brother Dennis. So, sila, ano nangyari, naging Adventist ito, naging Sabadista yung pangalan, di ba? Naging Naging Sabadista. tagatawagan. So, nag-introduce si Brother Mario, mga kasamahan sa Catholic Defender. Ito si Brother Robert, na naging Sabadista na, yung Sabadista, na naging Sabadista na. Siya ay in-invite ko para mag-testimony dito. So, i-welcome natin siya at bigyan natin ng panahon ng testimony. Din pagkatapos, may question and answer. Doon ako may question and answer pa pala. Kala ko testimony lang. May question and answer. So, ako, Lord, help me. So, nang nagbigay na ako ng testimony, paano naging Adventist ako, ganyan, na nagtuon ako ng maraming panahon, mga panahon na ano talaga ang yung Adventism hanggang nagpabaptized ako. So, pagkatapos talagang friendly yung approach namin kasi ang literature evangelist o corporator talagang friendly yung mga approach dahil mga customer natin yan sa books. So, ang nangyari, pagkatapos ng testimony ko, sabi ng Presidente Brother Mario, napakaganda yung yung testimony mo. So, ngayon ay question and answer portion. So, parang uminit talaga ang lamig. So, ganyan ang nangyari. Ng panahon ng question and answer, may nagtanong,
Opo. Bert, ganito. Nakita ko yung isa, yung talagang master magtanong. Parang kinatatakutan yun. So, isang kapitan ng papalapit na siya sa akin, sabi niya, Bert, meron ka bang mabasa na sabi mo kasi nalaman mo na Sabado pala yung yung rest day. So sabi ko, meron ka bang mabasa na litra por litra? O litra por litra nga na ang Sabado ay talagang adlaw ng papahulay or araw ng pangilin, di ba sa Araw Tagalog? ng kapahingahan. Oh, pahingaan I mean. So, I pause in prayer, Lord help me. Then, nakatingin ako sa misa, nakita ko itong Latina Vulgata, itong Santos na Biblia, galing sa Latina Vulgata. Hindi ako nagtaka, binasa ko ito sa Exodus 20 verse 8, dahil memorize ko lahat ng mga text from Genesis to Revelation, Isaiah. So, binasa ko lahat. Ito so talagang Sabado ito. Si Monsignor Manuel pa nga yung ang Opo. Ang imprimatur. Ang author o imprimatur? Ang pagkatapos ng binasa ko lahat ng mga text on Sabbath, na Sabado talaga, sabi niya, ang ibig bang sabihin na dahil nabasa mo litra por litra yung Sabado, ang ibig bang sabihin na kami, tama kayo, mali kami, yun bang ibig mong sabihin? So I pause in prayer, Lord help me. At sinabi ko sa kanya, ito ang answer ko sa kanya. Ibisaya ko muna, saka si pastor na yung Tagalog. Ingani ako gisulti, pastor. Kung sayop man ang Adventista nga mabasa nga Sabado diri sa Biblia, mas sayop ang dili mabasa. Pwede Tagalog na. So para ganito. Matapos na yung tapos yung question niya, talagang napaupo siya. Hindi na siya nagtanong ng iba pa. Hindi na siya nag-follow up. Opo. Hanggang nabasa po pa nga yung sa Daniel 7:25. Ito yung ganyan. Then, pagkatapos, sinabihan ko yung presidente ng CFD, si Brother Mario. Salamat sa pagkakataon. Mga kasamahan, salamat sa pagkakataon. Sana'y hindi kayo nagalit sa akin at ito ang testimony ko. Yun lahat yung mga testimony ko. Friends pa rin tayo. I hope na friends pa rin tayo dahil ganyan yung literature evangelist, lahat ng matao friends dahil mag-invest naman ako ng sa kanila. So, mo na mga igsoon, sa dihang nabautismuhan na si Pastor Guyo. So, sigurado yung daghang yung nasuko niya kay ang mga kauban sa una, siyang nagpabautismo, siyang ibalhin sa badista. So, mo itong mga igsoon, dayon nasulayan dayon siya, natistingan dayon ng iyahang pagbalhin sa Seventh-day Adventist. So, nakita ang iyahang kanhi mentor o leader sa Catholic Faith Defender. So, gi-invite siya nga mo testimony. So, sa diya mag-testimony na siya mga igsoon, dito tanan iyang mga kaubanan sa Catholic Faith Defender, mga CFD, iyang kauban nga batanon po dito, daghan kay dito mga igsoon. So, iyang testimony na siya, bahit siyang kinabuhi, ayun, pagkahuman, dayon follow up, question and answer. So, mga igsoon, kasagaran sa inyo makita ron sa mga debate, daghan kayo mga Catholic Faith Defender, uban diha magkantsaw-kantsaw, so lain kayo paminahon. So ang ato ang kuhaon ang maayong punto ug ato nang i-apply sa tong kaugalingon. So mo to si Pastor Guyo, sa dihang gipangutanan na siya sa usa ka yang mentor gyud, usa ka banggiitan nga o gikahadlukan nga debatidor. So ampo siya nga makatubag siya. So sa iyang pangutana nga kung sakto di ay mo, kay mo man nabasa diha, sakto mo mga Sabadista, sayop may mga Katoliko. So iyang giingon, iyang gitubag nga kung sayop manggani ang mga Sabadista nga mabasa sa Biblia, mas samot nang sayop ang Katoliko nga wala gyud mabasa sa Biblia. So ginataro po niya pagtubag mga igsoon. So ninot kayo hinaut ko nga naamoy makuha po nga pagtulunan sa conversion story sa ni Pastor Robert Guyo. So atong padayon ng mga igsoon ang iyahang conversion story. So, sabi ni Brother Mario, salamat Brother Robert. Okay yung mga sagot mo.
mga kasamahan, hindi natin pagalitan si Robert dahil yun ang testimony niya. Meron tayong freedom of choice. So, thank you, Robert. Then, yun na. Kami ay talagang sabi ng mga kasamahan ko na okay yung testimony mo, hindi nakakasakit sa damdamin. So, Ano yung naging reason? Bakit ka nag-decide na magpabaptize sa Seventh-day Adventist? ang pinakarason talaga na nag-decide ako is dahil sa Sabbath Trough nung nalaman ko na Sabado pala yung rest day, weekly rest day. So nag-decide na ako dahil nang nalaman ko yung Sunday hindi pala talagang tunay na worship or rest day. So doon ako nag-decide. Dahil saka yung sa prophecy ganyan tungkol sa baboy, mga scavengers ganyan. So nung nalaman ko lahat ng katuturan ng ng Adventist, Katuruan. ng Adventist, yun na yung pinaka time na nag-decide ako dahil no turning back na ito. Kahit sabihin kahit ano pang sabihin ng mga classmate ko at yung mga kasamahan ko sa Catholic Defender. So, pagkatapos niyang nag-train sa amin, umuwi naman siya sa Surigao City. Nung nagkita kami, nung galing kami ng fellowship, sabi ng brethren, ang okay tong lupain na ito. Sabi ko, sino ba ang may-ari niyan? Si Brother Alexis Patigay, yung Catholic Defender. Brother Alexis Patigay. So, pinuntahan ko yung bahay niya. Brother, kilala mo pa ba ako? Sino ka ba? Ako si Robert Guyo, yung palaging malimit na magtatanong sa iyo sa doctrine. Doon sa Santo Niño, Surigao del Sur. Ikaw pala yun. Yung palaging nagtatanong, ganyan. Saka, sabi niya, ikaw pala yun. Anong nangyari? Ano bang trabaho mo ngayon? Sabi ko, answer is, pastor na ako ng Adventist ngayon. Pastor ka na ng Adventist? So, nagulat siya. Nagulat talaga siya. Naging Adventist ka? Oo, Brad. So, ito na yung ko. Ito na yung trabaho ko. Brad, di ba maraming nag-invite sa iyo na mag-train ng mag-speaker, trainer ng CFD? Hindi na ako nag-trainer. Bakit? Parang uminto sa pagtuturo. Uminto ng pagtuturo. Bakit? Puro lang naman yun inom, ganyan. So, Tagay. tagay. Dahil parang yung niya edad is talagang doon na sa mga 60 or parang 70. So, talagang health conscious na siya. Sabi niya, ayoko nang dahil tagay-tagay lang yun, ganyan. So parang na-discourage siya dahil nagtuturo nga sila doon sa pagiging sa FD. Pero nagtatagay na. So ganyan. So ito pastor, pagkatapos pa 1 week, 1 week after, nagtaka ako sino bang may-ari Mo to mga igsoon. Sa diyang si Pastor Guyo naabot sa usa ka lugar, so nakita niya ang iyahang mentor nga mao gyud nagtudlo nila sa Catholic Defender. Iyahang na hinabi o kumusta na, nagkumustahay silang duha. So siya na na siyang pastor, ang katong iyahang mentor sa una nakuha na kanang nihunong na sa pagtudlo sa pagka Catholic Defender. Pero ang iyang comment mga igsoon kay wala ko human ko og tudlo. Giinom, tagay. Sumo na nga, wag tagi hapon anay kausaban mga igsoon. Kuan yapon na atong batasan, ato ang kinaiya. Wag yapon dili yapon panglangit. Sumo na nga inaot ko na moy po nga pagtulun-an gikan ni Pastor Robert Guyo. Ato padayon mga igsoon ang iyang testimony. ng Bible na yon. So umalik ako doon kay Brother Mario, yung yung Latina Vulgata, nasaan na yun? Siya, meron bang Latina Vulgata? Akala ko, dala mo yun. Hindi sa akin yun.
Punta sa ibang kasamahan natin, puntahan mo yung mga CFD na mga kasamahan natin. So, Mhm. puntahan ko siya, hindi, akala ko sa'yo yun. So, talagang hindi sa kanila, hindi rin sa akin, walang nagmamay-ari nun. Ito, yun ay talagang isang malaking miracle. Dahil hindi sa kanila, hindi naman ako nagdala. So, ganyan ang nangyari. God make a miracle. Kaya talagang in love ako itong Latin, Santos na Biblia from Latin na Vulgata. So, yung binan ko, yung mother-in-law ko, meron siya nito. Kaya sabi ko, Ma, akin na, hiramin ko muna ito dahil gusto ko na magbasa nito at saka may segment ako nito sa mga reels ko at saka sa mga live videos ko. So ganyan, muntik nang malimutan ko 'yon. Yan. So, pwede basahin mo, Pastor, ang verse 8, Exodus 20, verse 8 sa Latin na Vulgata. Hinomdomi nga santuson mo ang adlaw sa Sabado kon pahulay. Yan. Ganyan. Kita na niyo. So, hinumdumi kung santuson mo ang adlawng Sabado. May letter H pa yan eh. Kon pahulay. Yan, kung pahulay. So, makita natin talagang hindi yan salin ng Adventist. Hindi Adventist Hindi na gawa yan. niyan. Oo. Kaya, isa yan sa mga nagpatunay. Ayun, no? Vulgata Latina. Ayan. So, yan ay 1949 translated, Pastor, no? 1949. 1949. So, nakakatuwa na kahit yung Biblia nila ay umamin, mga kapatid, na naging kampi pa sa atin yung kanilang mga version, imbis na kampi sa kanila, yung pinasasantos dyan, yung pinababanal dyan, araw ng Sabado, hindi Linggo. Kaya nga, nung tinanong ka, mabutit na sagot mo, Sabado talaga nakalagay. So, yung magaling magtanong sa iyo, yung magaling magtanong sa iyo na CFD, ay hindi na nag-follow up dahil yung sagot nasa na Latin na Vulgata. Napakaliwanag. Gaya ng binanggit mo kayo na kung mali yung nakasulat, mas mali yung hindi nakasulat. Ganyan, Kasi ganyan. nakasulat. Parang Muna mga igsoon, ang testimony ni Pastor Robert Goyo, usa ka aktibo sa iyahang iglesia sa una, ang Roman Catholic Church. Nagtuon pagka Catholic Faith Defender, dayon batikos niya yung mga ginikanan kay nganong gusto magpabautismo sa badista, dayon natun-an niya, dayon diha nakita niya ang kahayag sa Seventh-day Adventist kay sa dihang ang iyang papa kusog kayo mo wild niya sa pag nabautismuhan na dili na ba na may mapinugngano naman kayo sa iyang batasan, mapinugngano na kayo sa iyang kaugalingon mga igsoon hangtod nga iyang gi-studyhan ang doktrina sa Adventist, ang Sabat, ang pagkaon, o kanang uban pa ang mga doktrina sa Seventh-day Adventist nga paingon gud tas langit mga igsoon. So hantod nga gibatiko siya, gilagot ang iyang mga kauban sa diyang nagpabautismo na siya sa Sabadista. Ni question siya, ni sulayan ang iyang pagka Sabadista, ni question siya sa iyang mga kauban kaniadto ug hangtod nga nahimamat niya iyang mga mentor nga ang testimony ra po to ha, testimony sa iyang mentor nga pagkumandi ay sa mga CFD, pagtuon sa ilang doktrina, magtagay, mag-inom. So, mo pangita karon nga dili man na pangkuan. Mas maayo dili na lang yun kay kana mo inom wa gud na hinungdan mga igsoon. Paingon ra gyapon ta sa kalaglagan yung mga igsoon. So, dili man ta maka-judge kay iyahay man tag kaluwasan. So, ni-comment ra ta sa iyang conversion story. So, nindot ang conversion story ni Pastor Robert Goyo gikan sa Catholic Faith Defender hangtod nahimo siyang pastor sa Seventh-day Adventist. So, diha taman mga igsoon. So, nanghinaot ko nga doon na mo'y mapopo nga mga pagtulunan gikan sa iyahang conversion story. So, please don't forget to like, share, and subscribe sa ating YouTube channel para ma-notify kayo pag may video tayong i-upload. Maraming salamat. Bye-bye.